Yan si Milo, he's a Falcon 400 owner. Pero sanay na yan sa mga bigger displacement din. Ngayon naman, mamaya tatanungin natin ano yung initial reactions niya with the 500 SC. Thank you po. Yeah. Ako din, hindi rin ako nag-full tank. This is 17 liter. Oh, yun. Pero let me double check. Pero alam ko when we were in Town. At dito na nagsisimula ang daan papasok ng Maliko. Maayos, malinis, at maaliwalas ang kalsada bago pumasok sa Maliko. Medyo nahihinaan ako sa ilaw niya. Ayan, ang ganda guys, ang ganda ng daan. Bale, itong road na to, dire-diretso lang to eh. Yung Pangasinan San Nicolas Road. Akala namin ganito na yung kalsada, tuyo papuntang Maliko. Pero hindi namin inaasahan na pagdating sa Maliko, iba din pala ang aming madadatnan. At ito na yung simula ng zigzag na kalsada. Tuyo sa simula yung kalsada. Meron itong mga tiger eye sa gitna na nagmimistulang guide para alam natin kung liliko pa kanan or liliko pa kaliwa yung kalsada. Maayos din yung side railings, kaya safe na safe ang mga rider in case mag-overshoot. Pero syempre, dapat hindi tayo mag-overshoot. Na-testing ko rin pala yung stock headlights nitong si ARY 500. Sa bahaging ito, nasa likuran ako nila Wax at Milo. Kapansin-pansin din na habang bumibiyahe tayo, lumalamig yung pakiramdam at yung hangin lumalamig. At kita nga natin sa temperature gauge nitong kay ARY, nasa below 20 degrees. So, masarap naman ito at komportable yung pakiramdam at masarap mag-ride ng ganito. Medyo nawala na yung mga tiger eye sa simula lang pala yun. Tapos mas maingat na yung manner ng pagre-ride namin dahil napansin natin na yung pinaka-edge ng kalsada medyo namamasa-masa. So, medyo may konting kadulasan. So, nagsistay lang muna ako sa gitna ng kalsada, yung pinakatuyong part. Guys, umuulan. Medyo madulas. Kaliwa kanan yung putek, wala naman landslide. At ito na nga sinasabi natin, very unpredictable dito sa Maliko. Bumuhos na ang ulan. So significantly, bumagal na rin yung andar namin. Okay, roadworks. Late na itong mga oras na to. It was mga between 10:30 to 11 p.m. So buti na lang meron kaming intercom powered by Sena. Ito yung nagmimistulang libangan din namin para we can fight yung antok. At syempre, ini-increase din namin yung safety namin sa pamamagitan ng verbal communication. Meron akong duct tape. Lagyan natin.
Yan ang mga hindi nawawala sa amin. Pagka magra-ride tayo sa Maliko ng gabi, nag-i-increase din yung fog, and this will lower our visibility. So dito sa bahaging ito, nag-reset kami, usap, at yung mabagal na andar namin ay mas lalong malalay at bumagal dahil medyo low visibility talaga. Humihilap. Hello. Che. Woo! Grabe ah. Puro antok na kami. Inulan kayo? Oo, konti. Kami rin, basang-basahan. Sa Maliko. Sino po ba tayo? Mga 8, ganun. Mentoring kami doon sa Maliko. Mentoring kami sa Maliko. Sa may gitna, umulan. Umulan. Lakas. Basang-basa kami. Sobra. Doon yung pasok? Di na? Okay na to. Pwede ba? Pwede. Pwede. Medyo lang wax ha. Tumaas. Oo, okay na. Ako, okay na ako dito. Bayno. Hey! Woo! Alam mo na. Abs. Kamusta mga biyahe? Itong doyo nito nakakaputi oh. Grabe, antok na kami. Inaantok na kami, grabe. Boss Milo! Hali. Sampulan pa kami. Sino tumumba? Sino tumumba? Si Wax. Seryoso? Saan? Eh, naputik. May pads ba to? May pads? Saan? Sa Maliko. Sa Maliko. Kasi Biglang putik eh. biglang putik. Okay ka lang? Yan guys, sa Maliko, dry yung simula and then kaputik na. Putik na after. Yun. Pag binenta ni Wax tong MT450 lagay niya no, slightly used. Ayun, bumaba yung isa. Slightly used, never been drop. Bira matumba. Oh. Bira gamitin. Ano lang, Bira gamitin ng tama. garage drop lang yan. Drop twice in the garage. Battle scars. Guys, pakilala ko pala si Coach Mavs. Yan, Mav. Then si Je. Good evening po. Yan, dito. Good evening. Ayun. Yan si Hali. Ito yung mga bikes nila. Scrum Boys. Yun. Nice. Wala, ganun talaga. Given na. Parang galing na kayong Takadang ah. Boba na pala kayo. Binalikan lang namin kayo. Binalikan lang namin. Paputik kayo. Nirikon nyo na pala eh. Iba yung bakbaka ng dalawa na yun ah. Guys, pahinga na. Good night. Night. Ano na? Konting ano na? Oh. Ano lang, for the record. Let's have a recap tomorrow. We'll rest first for tonight.
Ito si Ari and si Essie. Parang pangalan pala yun, ano? Ari and Essie. And dahil late na, medyo inabot na rin kami, dinalaw na rin kami ng kunting antok. But thankfully, all of us got back safe. Yeah, by the way guys, kasama to. Yan yung ilalim check. Alright, let's do an ilalim check of the SC. Yan ang ilalim check. Ilalim check of the Ari. Yes, bakal yan. Yung skid plate niya. Ito, tinanggal ko yung rubber foot pegs. Grabe. So, expect to get wet and muddy for today. Kailangan ng desisyon bago matulog, magtatakadang ba tayo o hindi. Depende sa sabi ni Pag-asa. Landslide ang kalaban, hindi ulan. 2 days ago. So may chance na hindi tayo magtakada? Meron. May chance na hindi magtakadang, depende sa takbuhan ni Bagyong Paul. No, ganda pa man din ng gates. I know. Pero sure yan. Yung gusto kong punta. Sabihin na natin na ano, eh. 75% chance na magtakadang tayo, pero 0% chance na nababa tayong alilim. Okay lang yun. Okay lang yun. Pagbaba ng takadang, wala pa tayong destination. Balik tayo. Okay. Ang basahin muna natin yung sitwasyon with the input ng guide. Kasi kung mamalasin tayo, baka mas stranded tayo sa Cordillera dahil sa landslides, dahil sa bagyo. Klaro? Safety reminders, hindi kailangan bang ulitin. Alam niyo na lahat yan. Pero lahat naman ng trail na pinasok natin, delikado eh. Kinano yung trail yan. So distancing lang, mga settings nyo, pakisigurado na. Tapos walang bayani ha, no hero, bayanihan tayo pero walang bayani. Meaning kung hindi kaya, wag pilitin. Wala tayong dala mga spare na clutch pads din, clutch plates. So wag natin paiyakin yung motor. RFS technique tayo na find the traction or impulse momentum. Lahat naka-comms. Off natin yung mesh 3. Mesh 3 off. And roll tayo ng alas 7. Edsel, closing remarks. Lord, good morning po. Thank you for another day that you have given to us. Salamat po sa magandang tanawin na meron po tayo ngayon. At salamat din sa pakikisama na binuo nyo po dito ngayon, yung pakikisama na meron po kami. Please make us look after each other. And of course, safety is always in your hands. We rely and lift it up to you. Gabayan nyo po kami at keep us safe. Dahil marami pong mga uncontrollables with the weather and of course the road conditions and other vehicles and motorists. Please guide and bless them all. So with that, we lift everything up to you and we thank you for all the blessings, and we will continue to do all our actions for the love of you. Amen. Amen. Ayun oh, teka. Ayan, konting photoshoot lang bago tayo bumiyahe.
Alright guys, good morning. Gamit natin ngayon si FKM ARY 500 and the FKM Express 500 SC. And we are here right now in the beautiful sceneries of Nueva Vizcaya. And ang goal natin ay makapunta sa Gates of Tacadang. Alright, so kahapon yung day 0 natin. Today naman ang ating day 1. And gusto kong simulan tong araw by giving you some mga impressions about the FKM ARY 500. So simulan natin sa engine. So engine wise, this bike has a 486cc parallel twin double overhead cam 8 valves liquid cooled engine that produces around 47 brake horsepower and around mga 43 Newton meters of torque. So what I noticed about the ARY 500 is that they improved the torque curve of this motorcycle. So the actual feel of acceleration in this motorcycle is actually heightened. Whenever you roll on the throttle and give it some gas, meron siyang pull, right? There is maybe a second delay, but the power will kick in, right? So parang, of course, this is fuel injected. So just give it 1 second when you roll the throttle halfway, and then sisipa na yung power netong si ARY 500. Horsepower wise, it's pretty much the same as what we find in almost all 500 cc's in the market. So na-try natin yan sa NLEX and TIPLEX yesterday. So yeah, it's pretty much the same. It can definitely hold up with the legal limits of our expressways. Yun. Pero yung torque improvement niya, I think, is very significant. And kanina nung andito kami sa parang yung road sa Ambuklaw, actually papuntang Baguio din to eh. Paakyat siya, and paakyat itong road dito sa Ambuklaw, and kayang-kaya ni ARY i-maintain yung third gear, right? So andun yung power niya sa third gear kahit paakyat. Yung next that I want to talk about with the ARY 500 is the suspension. Alright, so na-notice ko kagad from the day I got this bike. I think that was Thursday. I took it out for a short ride, and na-notice ko kagad that sabi ko, ibang suspension netong si ARY. It's comfortable. Yung setup niya, stock, is made for comfort. So it's a bit on the soft setting. And ang kagandahan nito is okay siya for touring dahil komportable yung rider. Kayang-kayang i-manage ni ARY yung mga lubak-lubak. So yes, I'm very happy with the suspension of ARY, and komportable siya. Yung seat ni ARY is makapal, firm pero malambot yung seat ni ARY. So komportable siya for longer rides. Next is the transmission. Okay, so this has a 6-speed standard transmission, 1 down, 5 up. Nagustuhan ko dito kay ARY ay fully adjustable yung kanyang levers. So when I got this bike, ang una kong ginawa was in-adjust ko yung brake lever and in-adjust ko rin yung clutch lever. After nun, in-adjust ko yung gear shift lever sa kaliwang paa. Yung brake lever niya sa kanang paa, minentain ko lang. So with regards to transmission, malambot yung
clutch lever, right? So the clutch lever, kayang-kaya siya i-manage with 1 or 2 fingers, no problem. And then the transmission itself is buttery smooth. Okay, so parang yun yung pinaka ma-describe ko dito. It's buttery smooth yung transmission. Wala akong false gears. Pumapasok siya kagad. And ang sarap mag-shift ng gears kay ARY. Ayan, andito na yung guide namin. Yon. And mag-air down na kami. Hi kuya, morning. Kuya, mga ilang kilometers bago po yung trail? Ito, trail na rin. Yun. Papasok tayo doon. Okay. Lapas dito. Trail na yan. So kailangan talaga mag-air down na? Yes, sir. Okay. So, may mga parts na tire pad, pero konti lang. Okay. Mga Mga ilang kilometro po yung trail? So, trail na lahat. Hanggang sa Pinagdan. Okay. Ilang oras or ilang kilometro po? Ang tuloy-tuloy siya, mga abutin ng mahigit 3 oras, sir. Okay. Mag-shoot pa tayo. Alright. Dito po. Okay. Thank you po. Bawasan ko lang yung hangin. Ayun, mga tuloy-tuloy na pala yung trail. Okay, so bawas muna tayo ng hangin. Here we go. Papasok na tayo sa Gates of Takadang. Ay, sorry. Sa Mount Ugo pa lang pala. Mount Ugo. Here we have the FKM ARY 500. Thank you, Kayapa. Tayo sa lilim.